Good morning po sa ating lahat. Yan. Ano po bang araw natin ngayon? Anong araw? Tama, it's Sunday. And it is the first day of the week. Diba pag Sunday, we go to church and we praise our God. Why do we praise God? Bakit nga ba? Diba unang may isip natin because He is our Savior. He is our Creator. Pero naisip ko, maybe God wants us to praise Him because He knows we need Him. Kasi sa Kanya, we will be recharged physically, emotionally, financially, and spiritually. Diba po? Diba? Through praising, we will be recharged. Diba? Kapag kausap natin si God, we feel safe. We feel more energy to go on. Diba po? Kaya use this praise to glorify our God. Kasi we will benefit from it also. We will be strong. We will face every struggles na harapin natin. Because we know God is with us and God is guiding us. At ayun ang gusto ni God na gawin natin para sa atin. Na tayo ay maging ma-charge. Na tayo sa darating na araw, may lakas tayong harapin lahat ng ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Sabi nga po sa Philippians 40 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya wag po natin sayangin ang araw nito na nakatayo lang. Use it to glorify our God. Amen po ba? Let's start praising our God.
this time, we ask to God na help us through this song na mas mapalapit tayo sa Kanya. Na mas lalo natin makilala siya. How good He is. How powerful He is in our life. Help ourselves also na mas lalo natin makilala ang ating Panginoon. Kasi if we know God, we'll be at peace. We will be always happy. And that's what we always want, to be happy in every day of our life. Kung gusto natin maging mas happy, kailangan turuan natin ang sarili natin na mas papalapit sa ating Panginoon. Turuan natin na mas lalo siyang makilala.
nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat ng mga natatanggap po namin galing sa inyong Father God. Thank you po God dahil lagi po kayo nandyan para sa amin God. Hindi niyo po kami pinagkulang, hindi niyo po kami pinabayaan. Nandyan po kayo para paalala sa akin that I will provide everything that you need. I will always be here for you. Thank you po, Father God. We love us, God. Kahit na po, ang dami po namin hindi kanais-nais na nagagawa sa inyo po, Father God. And we are here po, God. Keep you saying sorry sa lahat ng mga kasalanan po namin nagawa. We ask forgiveness. And we ask wisdom and help from you, Father God. Change the way we live. Change our heart. Change our mind. Guide us, God, in everything that we're going to do, Father God. God, help us in everything po, Father God. We know we can do everything. Basta kasama po namin kayo. Basta lagi lang po kami sumunod sa inyo, Father God. God, sa mga oras pa po nito, God, we ask for your wisdom, God. Clear all the problems na sa mind po namin, God. Help us to focus only to you, Father God. Help us to understand all the words, everything that you want us to understand to this day, Father God. Guide our heart and guide our mind, Father God. God, we thank you for everything, Father God. Thank you so much, Father God. We love you so much, Father God. We thank you, Father God. We bring back all the glory to you, Father God. We love you, Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Ito yung tinatawag na golden text in the Bible na lagi nating nakikinig at nababasa tuwing tayo ay kakaroon ng fellowship or tayo nakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. At ito yung matatagpuan sa John 3:16 and 17. Sapagkat kayo na lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang patulan ang sanglibutan kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pagpalain na ang Panginoon at pagkabasa ng salita. Sa verse 3:16 ay pinapakita ni Jesus ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi maganap ang kaparusahan kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay nagpapakita ng malasakit at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay na opportunity sa atin na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sa verse 17, ipinapahayag ni Jesus na hindi pinadala ng Diyos ang kanyang anak sa mundo upang patulan ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ito ay nagpapakita ng layunin ng pagdating ni Jesus sa mundo na hindi para magdusa tayo, kundi upang madala tayo sa kaligtasan at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. At ngayon ay ating ibahagi sa ating mananahapunan at inihiling ko ang bawat isa na siya sa atin ang kanyang sarili. Kung meron pa tayong pabigat sa kalooban o tayo nagkaroon ng gumawa ng pagkakamali sa ating Panginoon ay ating idulog sa Kanya at hingin ang Kanyang kapatawaran sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po manalangin. Unang ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay lubos na nagagalak sa umagang ito, Panginoon. At nagkaroon muli kami ng pagkakataon. Ikaw ay aming dakilain, ikaw ay aming sambahin, papurihan sa umagang ito, Panginoon.
lubos na nag-uumawaw, Panginoon, ang aming kagalakan sa aming puso dahil sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob mo sa sangkatuhan. At ito ay pinatotohanan mo at pinatutunayan na ang pag-ibig mo sa amin dahil binigay mo ang iyong isa-isang anak na inialay ang kanyang buhay upang kami ay maligtas at magkaroon ng kapatawaran ng iyong makasalanan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. At sa oras nito, Panginoon, ay kami ay malapit muli na taglay ng kahinaan, taglay ng kasalanan sa aming Panginoon ay inihiling namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan upang kami ay malinis at kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na pakibahagi sa banal na hapunan at pagpalain mo rin ng Panginoon ang simbolo ng iyong katawan at dugo na siyang aming tatanggapin, Panginoon. At naway maging kagalingan, hindi lamang sa aming physical na katawan, kundi ang aming spiritual na kalagayan, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik namin ang puri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ganito ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang sa sumusunod. Sapagkat itanggap ko sa Panginoon na ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus nang gabi siya'y pinagkamulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y pagsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang sarong. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Purihin ang Diyos at pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang mga pananasal. Amen? God is good? Sa nga po palakpak sa Panginoon para sa tayo po inisapanan po tayo sa dako po natin pagbibigay. Pinagpala po ba ang ating isang linggo? Tapos nga po ang kamay ng mga pinagpala? Yun, sabi nyo, ako yun. Pag po tayo may buhay, may kalakasan, nagising yung may ngiti, pinagpala po tayo. Lagi po lagi natin pong isipin na sa paggising natin, pagmulat natin mata, doon pa lang pasalamat natin na tayo pinagpala ng Panginoon. Meron po tayong buhay at kalakasan. Yan, so bago po tayo magbigay, nais ko po kayong bigyan ng isang maiksing kwento patungkol po kay Marco. Si Marco po ay isang parang arkitekto. So, sabi po dito, si Marco at ang mahirap na desisyon. Yan. Hindi ganun kalaki ang kita ni Marco sa kanyang maliit na negosyo. Gusto niyang mag-ipon para sa kanyang bagong kagamitan. Pero, alam niyang panahon na para maging tapat sa pag-ikapo. Matagal niya itong iniiwasan. So, as a Christian, parang most of the time, kami naman natin sa hindi, may mga pagkakataon na sa buhay natin, may mga pagkakataon na nagkakaroon tayong pag-aaga-maaga pagbibigay sa ikapo. So itong si Marco, parang isang mahirap na desisyon sa kanya, pagiging tapat sa pag-ikapo. Habang tinititigan niya ang kanyang notebook ng kita, kinausap siya ng kanyang konsensya. Magbibigay ka ba kahit kapos ka? O maghihintay ka kapag may sumubra na bago ka magbigay na ikapo? Bumuntong hininga siya, at sa unang pagkakataon, buong tapang niyang inilaan ang kanyang ikasampung bahagi ng kanyang kita. Walang kasiguruduhan, ngunit may tiwala. At sa puso niya, may boses na mas malakas kaysa sa takot.
Hindi ko sinusukat kung gaano kalaki ang meron ka. Tinitingnan ko kung gaano ka handang magtiwala. Ang Bible challenge ko po sa inyo yung sa aklat po ng Mateo 6:21. Sabi po dito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang reflection question ko po rito, sa kwento, ano ang pumipigil kay Marco para magbigay ng ikapo? Sa ating pong buhay, kailan po makakasagot nito? Ano ba ang mga bagay na minsan pumipigil din sa iyo para ibigay ng ikapo sa Diyos? Kailan po makakasagot noon? Pangalawa po, kapag kapos ka, di ba ang hirap magbigay? Anong ibig sabihin sa iyo ng tunay na pagtitiwala sa Diyos sa ganung pagkakataon? Kasi yung pong ganung senaryo ng buhay, doon mo masusubok yung pagtitiwala mo sa oras na talagang walang-wala ka. Di po ba? Kasi isipin mo meron kang, halimbawa, 500 pesos, hindi po yung pang nagtsubuay na ha. Pero may 500 ka, kailangan mo bumili ng pagkain for the whole week. Pero dumating yung time na kailangan mong mag-tithes. Doon papasok ngayon yung pagtitiwala sa Diyos na, Lord, alam po ikaw naman ang giver, ikaw po yung resources namin, ikaw yung bibigay ng lahat. Kaya mo bang ipagkatiwala yun sa Diyos? Kaya minsan, dahil tayo tao, hindi po natin masyadong pinagtitiwalaan ng Diyos eh. Mas inuuna po natin at mas nakikita po natin kung ano po yung kakulangan kaysa doon sa kaya ibigay ng Diyos sa buhay natin. Ano po? Alam niyo po, sabi nga po, ang kalaban daw ng faith, alam po ba ang kalaban ng faith? Tao po ba? Sight. Ang kalaban po ng sight, ng faith is sight. Kung ano po yung nakikita natin. Diba? Sabi nga po, diba? We live by faith, not by sight. So, ang kalaban po ng faith ay sight. Kasi, the more na may nakikita tayong kakulangan, natatakot po tayo magtiwala, di po ba? So, ang gusto po ng Diyos sa atin, huwag po natin tignan yung kakulangan. Ang tignan po natin ay yung Diyos na kayang magbigay at supply lahat po ng ating pangailangan. Doon po yung faith pumapasok ng mas malalim para po sa atin. So, sa buhay po natin ng pagbibigay, mas dito po tayo sinusubok kung gaano kaya mong magtiwala sa Diyos. Hindi dahil sa kakayanan mo, kundi dahil sa Diyos ay mabuti sa atin. Yan. Kung susuriin natin yung budget mo ngayon, nasaan ka kaya? Nasaan kaya yung puso mo pagdating sa Mateo 6:21? Lalo po ba tayo sa nag-aalala tayo? So, ano kaya ang maaaring mangyari sa iyong pananampalataya kung subukan mo maging mas tapat sa pagbibigay? Isipin mo ang isang konkretong hakbang para mas gawin mo ngayong linggo para may isabuhay mo yung kwento at saka po yung aral ng Matthew 6:21. So, yung Word of God, it gives us strength and analyzation sa buhay natin. Nasaan nga ba ako? Nasaan ba yung faith ng pagbibigay ko? Challenge nyo si Lord. Kasi sinabi naman yun subukin nyo ako. Di po ba? Sinabi nyo, subukin nyo ako. Bakit di po natin subukan? Dahil ang Diyos po, alam ko na hindi naman yan tayo pupukulangin eh. May mga times na kinukulang, tayo po ang nagkukulang sa Kanya ng pagtitiwala. Kaya po tayo kumukulang. Di po ba? So, tayo po manalangin. Yes, Lord, Panginoon Diyos, ang mabanal na makapangirin po kayo sa lahat. Tuloy nga, Panginoon, salamat po ng marami sa buhagang ito na minsan po, Panginoon, tinipon mo yung mga anak po pang makinig, mag-aral, magpuri sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na patuloy na kumilos sa mga buhay namin, lalo higit sa puso namin. Itanim mo sa puso namin, Panginoon, kung gaano ka laki, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Alam po namin na hindi mo po kami pagkukulangin. Kailangan lang namin, Panginoon, buong puso na magtiwala sa iyo, Panginoon. Huwag kami manangan sa aming kakayahan dahil tunay nga may limitasyon po kami. Pero ikaw yung Diyos na unlimited, Panginoon. You give us, binibigyan mo sa amin ang lahat, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, kung yung bugtong na anak nga, hindi mo pinagkain, how much more yung maliliit na bagay, Panginoon, ay pangailangan. All we need to do is to put our trust in you na kayo po, Panginoon, magsusupply ng aming lahat ng pangangailangan. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga negosyo, trabaho, kinabubuhay na ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo po ng malalim na pagkakaunawa, Panginoon, bawat sa po sa amin.
na hindi nyo naman po kailangan na lahat ng ito. But then, it's a way of saying we trust you and we love you, Panginoon. Lord, kayo po patuloy din kumilos sa mga tao na namamahala ng mga panalangin ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon, para po ito ay magamit para sa kalalawin pa ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Kaya niyo po sila at patuloy na pagpalain. Panginoon, salamat po marami. Pagpalain niyo po ang bawat lalaki at babae na po sa bulwagan ito. Kayo po, Panginoon, namin tinataas at sinasamba sa dakilang mga pangyayari ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon sa linggong ito at kami ay binigyan ng Panginoon ng time to praise with you sa pamagitan ng pag-awit at naway ma-bless po ang Panginoon at kayo rin sa umagang ito. Purihin ng Panginoon. I'm so glad to testify about the one who saved my life. The power of the blood is the reason I'm alive. I thank God day and night. I'm not where I used to be. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I was a sinner. Jesus lifted me. I was a sinner. Nobody would not see before He ever crossed my mind. He took the cross for me. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad to testify what will serve and will love. The power of the blood is the reason I'm alive. I thank God day and night. I'm not where I used to be. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. When I was in trouble, Jesus lifted me. I was in trouble, was sinking down so deep. Before I'd ever call His name, He was calling out to me. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad to testify about the one who saved my life. The power of the blood is the reason I'm alive. I thank God day and night. I'm not where I used to be. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. Ako tulay na pagpahalan, and how could I lift my voice, and how could I not lift my voice to sing? Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I am forgiven. Jesus lifted me. I am forgiven. All my sins was cleared because you gave your life for me. I will give you everything. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad to testify. The one to save my life. The power of the blood is the reason I'm alive. I thank God day and night. I'm not where I used to be. Glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad to testify of the one who saved my life. The power of the blood is the reason I'm alive. I thank God.
morning po. At ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan sa umagang ito ay may tema po na Purposeful Thanksgiving. Patungkol pa rin po sa ating pong team sa buwan na ito ng November, all about pagpupuri at pagpapasalamat. At kung kayo may mga dalang banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbasa sa aklat po ng Lucas chapter 17, verse 11 hanggang 19. Narito po yung sinasabi. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahapag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa pana ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang layuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Huli po tayo po ay umuko, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa iyong mga salita na aming binasa at narinig sa umagang ito at aming pong pag-aaralan. Dalangin po namin Ama na nawa ang mga salita mong ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at makuha po namin ang iyong nais iparating sa amin sa pamagitan po ng mga mensahe ito. Na kung paano Panginoon dapat po ay hindi lamang kami basta nagpapasalamat sa inyo. Alakin po nito Panginoon ang aming pagpupuri at pagtanaw ng utang na loob sa lahat po ng biyaya na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa bawat isa. Kundi Panginoon, samahan niyo po kami, gabayan niyo po ang inyong mga lingkod na gagamitin sa unahan. Alisin mo Panginoon ang mga hadlang na maaaring gawin ng kaaway upang maging matagumpay po ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming sama-samang samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sa ating pong binasa mga kapatid, nalaman po natin, ito po yung istorya po ng 10 ketongin. Ano po? Na nung panahon po ng Panginoong Hesus, ay sila po ay talagang inabangan nila ang pagpunta ng Panginoong Hesus upang sila po ay humingi ng kagalingan. During the time of Jesus, yung leprosy o yung ketong po was more than a disease. It was a life sentence. Yun po ang parang kasing kahulugan. Ano? Kapag ikaw po ay dinapuan ng ketong o yung leprosy, ay parang habang buhay mo na yung pagdurusa. Yung nung kapanahonan yun. Bakit? If you had a leprosy, you were separated from family. You were exiled from the community. You were forbidden o pinagbabawal to touch or come near anyone. Bawal kang lapitan. And you were considered as good as dead while still alive. Parang ano, no? Parang sa mga sci-fi, ano? Parang zombie. Patay pero buhay, no? Bakit po kaya gano'n? Bakit kapag ikaw po ay nagkaroon ng leprosy, ay ikaw po ay hiwalay sa iyong pamilya? Ikaw ay bubukod at ihiwalay sa komunidad. At ikaw ay bawal lapitan o hawakan ni numan. At parang ikaw ay patay na buhay na habang ikaw ay meron kito. Bakit po? Kasi para sa kaalaman po nating lahat, yung pong ketong ay nakakahawa. So kapag siya po ay ating nalapitan o kaya nahawakan, meron pong possibility na tayo po ay mahawahan. Kaya po ang ginagawa ng government ng panahon yun, ikaw ay ihihiwalay. Hindi lamang sa iyong pamilya, kundi sa komunidad. Sa atin po, di po ba meron dito yung colony, ano po? Sa Pulyon po ba? Tama ba yun? Nag-exist pa po ba yun? Yung Pulyon Lepers Colony? Sa Palawan po yata? Tama po ba? O, doon po, dinadala yung mga ganyang sakit. Kasi nga po, dapat kang ihiwalay.
So, if you had a leprosy, you can feel emotionally rejected. O, no? Socially isolated and spiritually hopeless. So, nakakaawa po pala mga kapatid ang nararamdaman po ng mga tao nagkakaroon po ng ketong. Yun na lang lagi mo naisip na emotionally, reject ka sa lahat. Hindi ka tinatanggap ng lahat. Baka po sa kapanahon na natin ngayon, yung tinatawag na dinadapuan ka ng depression ito. Kapag ikaw ay merong ganito. Bawal ka makisalamuha sa iyong mga kamag-anak. Kapag may mga okasyon, kahit gusto mo silang makita, makausap, bawal. Ano? At higit sa lahat, yung parang wala ka ng pag-asa. Nawawalan ka na ng pag-asa. Spiritually hopeless. At ganito po ang pakiramdam ng 10 kitongin na lumapit sa ating Panginoong Yesus. So when the 10 lepers saw Jesus, their cry was simple. Ito lang po yung sinabi nila. Sa verse 13, Jesus, Master, have mercy on us. Yun po yung sabi ng 10. Then Jesus said something strange, mga kapatid. Sabi lang po ng Panginoon, umarinig niya ang sigaw ng 10. Sabi sa verse 14, Go, show yourself to the priest. Yun lang po sinagot ng Panginoon. Humayo kayo at pakita kayo sa saserdote. So, may ginawa po ba ang Panginoong Yesus? Siya ba ay nagkaroon ng tinatawag na instant healing? No dramatic touch. Hindi man na niya hinawakan, No long prayer. Wala po siyang ginawang ganon. But as they walk, they were healed. Wala. Hindi hinawakan ng Panginoon. Hindi pinag-pray. Wala. Ano ang seremonya ginawa ng Panginoon? Salita lang. Ang sabi niya lang, Go, show yourself to the priest. Bakit po sa salita lang? Yung 10 habang naglalakad ay gumaling. Because Jesus Christ is a powerful God. Sa salita pa lang, they healed. Yun po ang bisa ng kapangyarihan ng Panginoon. Salita pa lang ang binitawan niya, nagpagaling na po sa 10 kitongin. The 10 lepers received mercy. Ang 10 ay naka-receive ng healing. Pero tingnan niyo po, sa 10 po na pinagaling ng Panginoon na habang naglalakad ay nakita nila na sila'y gumaling, but only one returned. Isa lamang ang bumalik sa Panginoon. Nagpasalamat at hindi lamang basta nagpasalamat. Nagpuri sa ating Panginoon. This story teach us, tinuturuan tayo na it's possible to receive the miracle and miss the miracle worker. It's possible to get the blessings and forget the blesser. Matapos mapagpala sa kagalingan, nakakalimot na. Ang siyam, nakalimot. Sa sobra siguro katuwaan dahil sila'y gumaling, yung siyam, hindi na nila naisipang bumalik sa Panginoon upang magpasalamat. Na-overwhelm, ika nga, ng kagalinang tanggap na kagalingan. Pero yung isa lang ang nakaalalang magpasalamat at nagpuri sa Diyos bilang pagtanaw ng utang na loob. Ano po? So, yun po yung tinatawag na gratitude. Ano po ba ibig sabihin ng gratitude? Ano po? Yung gratitude po ay tinatawag pong kalakip ng pagpapasalamat ay may pagtanaw ng utang na loob. Yun po yung gratitude na siya po nating pag-aaralan. Meron pong 3 points na nais ko pong pag-aaralan natin sa umagang ito. Una po, true gratitude returns to the giver, not just the gift. One of them, when he saw he was healed, came back. Yung siyam, masaya sa biyaya, pero yung isa, masaya sa biyaya ng Diyos. Sabi ng verse 15. Many people enjoy the blessing, but only grateful return to the giver. The 9 were satisfied with the gift. The one searched for the giver of the gift.
isa ang naka-appreciate ng ginawa ng Panginoon. May kasabihan po tayo, no? Gratitude is not complete until it returns to the one who gave the blessing. Hindi rin po magiging ganap yung gratitude. Maliban kung yung napagpala o nabigyan ng pabor ay bumalik at nagpasalamat doon sa nagbigay sa kanya ng ganung blessing. Sa ating pong buhay ngayon, di po ba, tayo lahat siguro may natulungan tayong tao. Di po ba? May nabigyan tayo ng pabor. Ano po yung pakiramdam kapag yung natulungan mo ay bumalik sa iyo at nagpasalamat? Di po ba kahit wala siyang ginawang pabor na material na binalik sa iyo, pero yung bumalik at nagpasalamat, in-appreciate niya yung ginawa mong tulong, di po ba parang saya-saya? Parang ang sarap ng pakiramdam sa puso. Kasi, uy, nagpasalamat. Ibig sabihin, na-appreciate niya pala yung ginawa ko. Pero paano po yung ginawa mo na nga ng tulong? Parang okay lang. Napagpala naman siya ng ginawa mong pabor, pero wala lang. Parang okay lang. Parang ano po, ano, bilang tao, no, parang nakakasawa. Ano. Siguro pwede natin isipin, ay hindi ka man nagpasalamat eh. Sa susunod, hindi na kita tutulungan. Ito po madalas nangyayari. Nung ako po namamasukan pa, araw-araw po kasi ako nagko-commute. Ano po? So, isipin niyo yung araw-araw, yung hinabahaba ng Pasita to Sukat. Meron pong pagkakataon na meron makikisuyo sa'yo sa pamasahe. Pakiabot nga po, kumisan buo. So, inabot mo naman bilang Kristiyano, tutulong ka, inabot mo yung 100, inabot mo sa driver. Then yung supli, inabangan mo, inabot mo sa driver, ibinalik mo sa kanya. Wala lang. Ang limit ko pong ma-experience yan. Wala lang. Parang ang obligasyon ko, naabutin yung pamasahe niya kasi malayo siya. Hindi niya na-appreciate na, ay, thank you ha. Siguro po sa araw-araw, ano yung pagpunta at pagbalik, 2 o 3 beses papunta at pabalik 3 rin, isa lang po ang natatanda ko sa 6 na katao na natutulungan ko, isa lang yung nagpapasalamat. Kadalasan, mga may edad. Pero yung mga millennial ngayon, yung mga Gen Z, hindi ko naman sinasabing ganun tayo. At sana wala ditong ganun. No? Yung mga kabataan po, parang okay lang, wala no? Parang, application mo yan, malapit ka sa driver, abutin mo. Hindi nagpapasalamat. So, huwag po tayong ganun, mga Gen Z, mga millennials, ano? Marami dito. Huwag po tayong tutulad sa mga yun. Bakit po? Kristiyano po kayo. Kapag kayo po'y nabigyan ng pabor ng kapwa, matuto po kayong magpasalamat. Para sa ulitin, enjoy sila na tulungan kayo. At para naman kapag nabaligtad, kayo rin ang may tinulungan at nagpasalamat sa inyo, gaganaan po kayong tumulong. Ganun po yung pakiramdam ng Panginoon. Siyam itong aking pinag-asam po itong aking pinagaling. Asan yung siyam? Isa lang ba kayo nakaalala na bumalik at magpurit magpasalamat? Samaritano pa. Yung siyam, wala lang. Umalis na. So, kung gano'n, no, may application po dito, no? Kapag may answered prayer po tayo, kapag may natatanggap po tayong provision, kapag may natatanggap po tayong healing, kagalingan sa ating mga katagang may karamdaman, at nakakatanggap po tayo ng protection at unexpected opportunity na mula sa Panginoon, don't just say, thank you, Lord. Return to His presence, worship Him, testify about Him, and gratitude that returns glorifies God. Yun po, na wag no? Ay, nabigyan ako ni Lord ng bagong trabaho, answered prayer ako. Nagkaroon ako ng job ngayon. Lord, thank you ha. Eh, sumahod ka ngayon. Ben, pinaghirapan ko ito. Lang ito. Nakita na ako ngayon. Ay, bakit ito? Pinagpuyatan ko ito. Nag-overtime ako. Hindi mo malang naisip na, ba? Ako'y kaya nagkaroon ng sahod kasi binigyan ako ng Panginoon ng opportunity na makapaghanap buhay. Abay, dapat naman yung giving, magbigay ako bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Yung po yung gratitude natin pinag-aaralan, ano? Masarap sa pakiramdam yung taong natulungan mo ay bumalik sa iyo upang magpasalamat at tumanaw ng utang na loob. So, yun po. So, true gratitude returns to the giver, not just the gift.
Amen? Pangalawa po, gratitude must become worship, not just words. Sabi sa verse 16, He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. Bumalik daw. At ika nga po, yung parang nagpatira pa, yan, sa paanan ni Jesus bilang pagtanaw ng utang na loob. Isipin mo nga naman, on instance, biglang parang magic, gumaling ka sa iyong ketong. Abay talagang napakasarap ng pakiramdam at pag ikaw naman talaga hindi nakaisip magpuri sa Panginoon at magpatira pa sa sobrang kagalakan, Pero ito po ay Samaritano. Ano po? Hindi ho ito Hudyo. Siya pa ho yung nag-iisang nakaisip nun. Siya po Jews. Wala lang. Kaya nga sabi niya ng Panginoong Jesus, asan yung siya? Bakit wala? This once man Samaritan expressed worship. So, nakakatuwa. Kung sino pa yung Samaritano na kultura nila ay hindi ka dapat makisalamuha sa mga Hudyo, siya pa yung nakaisip bumalik sa Panginoon at magpasalamat at magpuri. May pagkakaiba ang simpleng pagsasabi po ng thank you at ang pagyuko sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Malaki pong pagkakaiba yun. Na andun nga po yung pagpupuri at pagpapasalamat, kalapit yung pagpapakumbaba. Words express gratitude, worship proves gratitude. The Samaritan didn't care about tradition. Ito po yun, Hindi niya inisip yung tradisyon na sila ay bawal makisalamuha at bawal ang kapag-usap. He didn't care about the culture, yung po yung kultura nila na sila ay hindi pwedeng halubilo sa mga Hudyo. Parang sila ay mababang klase at yung mga Hudyo, yun ang mataas ang klase. So bawal sila. He didn't care about the crowd. Hindi rin niya isip yung dami ng tao, uy, bakit ka makikisalamuha sa mga Hudyo? Samaritano ka. Hindi po niya lahat inisip yung tatlong bagay na yon. Ang nasa isip niya lang, he cared about Jesus. Bumalik siya sa Panginoon, magpuri at magpasalamat dahil siya ay pinagaling ng salita ng Panginoon. So, mayroon po isang illustration, Si Mary po ng Bethany poured expensive perfume at Jesus' feet. Worship cost her something, and yet, she gladly offered it. Yun po yung isang illustration. Si Mary ng Bethania, binuhusan niya po ng isang mamahaling pabango ang paanan ng Panginoon. Pero yun po kahit napaka-expensive na pabango, hindi po niya mga kapatid inisip yun. Ang nasa isip po niya, siya po ay nagagalak at nagpupuri sa Panginoon, kaya binaliwala niya kahit yan gano'n pa kamahal. Ang mahalaga, masaya akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi niya tiningnan yung halaga ng pabango, basta makapaghandog siya ng mayroon pong kagalakan. So yun po isang napakagandang illustration sa atin, na tayo po, kung tayo po ay may kagalakan sa puso, na gusto po nating magpuri at magpasalamat sa Panginoon, at meron po tayong something na pwede po nating gamitin, ihandog sa Panginoon, ay huwag po tayong manghinayang. Ano po? Uy, gusto kong magpasalamat sa Panginoon, napagpala ako, kaya lang, ang tagal kong pinag-ipunan ng pera nito, bibigyan ko ba lang kay Lord to? So parang nagdadalong isip ka pa na ipagkaloob, pero kapag hihingi ka naman ng pabor, wala ka namang iniisip na, ay, kaya yata lumapit sa Panginoon. Mananalangin ako, tingi ako ng pabor pag naman ako hindi naman ako magbigay sa Kanya. Hindi po natin naisip yan, dahil naisip natin, humingi ng pabor. Pero pag nabigyan ka na ng pabor, gusto mo magpuri, pero parang nanghihinayang. So, sana po, mga kapatid, hindi po natin maging attitude yung gano'n, na tayo po ay nanghihinayang na magkaloob sa ating Panginoon na mga bagay na may halaga sa atin. Lagi po natin isipin, mga kapatid, isa pong uri ng pagtitipon sa langit yung ating ginagawang paghandog sa Panginoon. Material man yan, o anumang bagay yan, financial man yan,
pagtitipon po yun o pag-impok sa langit. Hindi rin naman po natin yan lahat madadala kapag tayo po ay lumisan sa mundo. Di po ba? Kaya napaka-viral, di po ba? Yung nagbalik na nung milyon, nasa picture eh. Isang mula mesa yata, no? Punong-puno ng pera. Ibinalik daw. Sabi nung comment, 100 million lang yan eh. Trillion yung kinuha mo eh. Kulang yan. So, bakit kaya ganon? Ba't hindi binalik lahat? Nangihinayang. Laking pera eh. Masabi na nagbalik. Pero hindi binalik lahat, hindi naman kanya. So, hindi natin sila tinutuligsa. Pero, isipin mo natin, yan man trillion. Pag namatay ka, hindi mo rin yan madadala. Isa pang tanong, sa'yo ba yan? Hindi naman sa'yo yan eh. Ba't mo kinuha? So, wala tayong magawa. I'm very sure hindi sila Kristiyano. Kasi kung Kristiyano yun, hindi po yung gagawa ng gano'n. Pero wala tayong magawa. Diyos na ang bahala sa kanila. Nabanggit ko lang na, yun as example, na hindi po natin dapat tularan. When your heart is truly grateful, worship becomes natural. Pag sa'yo, punong-puno ka ng, sa iyong puso, punong-puno ka ng kagalakan. Yung pagbibigay, mahal man yan o hindi, natural na lang sa'yo yan. Naging way of living mo na bilang Kristiyano kasi punong-puno ka ng kagalakan sa iyong puso na mula sa Panginoon. So, there's an application, ano po? Let gratitude turn into worship. Worship at home. Kahit nasa bahay po tayo, dapat pa rin po tayong patuloy na mag-worship sa Panginoon. Hindi yung pag nasa bahay po tayo, ay kung anong pinagagagawa natin, at kung sino-sino mga inaaway natin sa ating bahay, hopefully walang ganun, ano? Imbis na magpurit magpasalamat sa Panginoon kahit nasa bahay, hindi natin nagagawa. Yung man lang pong pagising sa umaga, wag cellphone agad. Ano? Pagbulat ng ating mga mata, Lord, thank you. Buhay pa ako. Nagising pa ako. It's an act of worship po. Na-appreciate mo yung binigay ng Panginoon na nabuhay ka pa. Kasi yung iba natulog, hindi na nagising. Di po ba? Worship at church. Kapag nasa gawain, dapat nag-worship po yung ating isip at ang ating puso. Hindi yung nasa church, tinitingnan mo kung sino yung late, tinitingnan mo kung sino yung maaga, tinitingnan mo kung sino yung magandang damit, at tinitingnan mo yung parang nakapambahay. Ay hindi po kayo nag-worship pa ganon. Kasi sino po bang pinunta nyo rito? Di po ba ang Panginoon? Kung pagdating po dito, uy, si kapatid, late na naman. No, isang linggo, late na naman yan. Late na naman ngayon. Si kapatid naman, ang aga-aga, siya na yata ay nagbukas ng pinto ng church. Yung marami kang pinapansin, hindi kayo nakapokus sa gawain at sa salita ng Panginoon. Hindi po tayo nag-worship noon. So kapag nasa worship po tayo, nasa church po tayo, dapat ang focus po ng ating puso ay to worship God. Amen po ba? Worship in public, kahit nasa lansangan po tayo. Sino po rito yung pagkakaya sa mga Jollibee at McDo na iya mag-pray? Ay, kapahiya. Titignan ako ng mga katabi ko. OA daw, nagpe-pray bago kumain. Magpe-pray na lang ako ng tahimik. Mali po yun, mga kapatid. Parang ikinahihiya nyo ang Panginoon noon. Na kapag, kunwari, kumain kayo sa Shakey's, kumain kayo sa Jollibee o McDo, o sa mga mahilig sa mga milk tea. Pumasok kayo dyan, and then, pagkakuha, may nakatingin eh. Mali po yun. Ibig sabihin po ng mga kapatid, ikinahiya niyo ang Panginoon, sabi po ni Lord, pag ako'y ikinahiya mo sa harap ng maraming tao, ikahihiya rin kita sa harapan ng aking Ama. Gusto niyo po bang pagdating ng takdang araw, pagharap natin sa Panginoon, sabi ni Lord, ito yung tatay ko, pero ikinahiya mo kami, hindi rin kita papasinin. Hindi ka dito, reject ka. Sino pong gusto maka-experience ng gano'n? Siguro naman po wala. So advice ko po, even in public, continue to worship God in public. Hindi kinahiya si Kristo sa
publiko. Ano po? Worship in trials. Kahit may pagsubok pa, magpuri pa rin sa Diyos. Si Paul po, siya ang example nito. Nakabilanggo na nga sila ni Cyrus no? Nagpupuri pa sa Panginoon, umaawit pa ng mga himno. Ay di po ba? Napapala sila, nabuksan yung kanilang kulungan Na akala nung sila tumakas, muntik pa nag-suicide yung mga bantay. Kasi nakita ba? Ay nakakadena ang pinto bakit ito'y nabuksan? Yung pagkakadena ni Paul nawala. Akala tumakas, magpapakamatay na sana yung gwardiya. Sabi ni Paul, wow, dito kami. Ay di po ba na-convert pa yung mga guard? Kasi po, even in times of trials, na patuloy pa rin sila nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. So, ganun din po tayo. Hindi lamang yung kapag may mga biyaya po tayo natatanggap, saka lang tayo nakakaalala magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Even in times of trials po pala mga kapatid, sa mga pagsubok, nasa gitna tayo ng mga pagsubok, patuloy pa rin po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kasi di po ba napag-aaralan natin mga previous time, kapag ikaw ay dinarat na ng iba't ibang klase ng pagsubok, hindi po yan parusa sa iyo ng Panginoon. Yan po ay tinetest ka ng Panginoon kung gano'ng katibay at katatag ang iyong pananalig sa Kanya at hinuhubog ka upang maging matatag na Kristiyano. Para pag dumating ang araw na ikaw ay naka-experience ulit ng gano'n, tatawanan mo na lang. Kasi bakit? Alam mo na Kumbaga, sanay ka na, alam mo na ang gagawin mo. Hindi yung kapag nakaranas sa mga problema aligaga. Alam niyo aligaga, yung balisa, yung hindi mapakali, hindi alam ang gagawin. Ay huwag po tayong gagawin sa mga ganun. Pag mga Kristiyano po, pag may mga times of trials, hindi po tayo dapat nababalisa. Manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon kasi hinuhubog ka ng Panginoon upang isang maging matatag na Kristiyano. Ito pa, worship through giving. Magbigay po tayo na may kagalakan sa ating Panginoon. Hindi yung pag mayroon lang pagpapala, nagbibigay, pag wala, ay wala. Alalahanin po natin, ang giving po, hindi naman po sa pera lang nakatutok. Yung pong ating sarili, yung pong ating lakas, ay pwede po natin gamitin through giving, na ibig sabihin, pwede natin gamitin sa pagbibigay sa Panginoon ng ating mga tinataglay para masabing tayo nag-worship sa Panginoon. Of course, yung pera, yung salapi, kasama yan. Pero yung iyong talento, yung iyong oras, at ang iyong lakas, yan po ay pwede natin gamitin act of worship through giving na ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Hindi yung pag nahilingan ka na, ikaw na muna yung magdiakonesa para kumuha ng offering. Ay, ayoko, si ganun na lang. Ay, ikaw na nga binibigyan ng opportunity makapag-serve sa Lord. Ayaw ka pa. Ay, kukuha ka na nga ng basket at maghingi ng mga offering. Ayaw mo pa. O nautusan ka na, ikaw naman yung mga siwa muna sa pag-prepare ng mga kupa. Halimbawa, ay, si ganun na lang, si ganun na lang. So kapag po tayo mga diakonesa, mga kababayan, ay nahilingan po ng ganon, ay yun po yung opportunity para makapag-worship po tayo, makapaglingkod sa ating Panginoon. Huwag po tayong tumanggi, po. And then, sa giving po, hindi lamang po nagbibigay ng offering yung may mga hanap buhay. Kahit po tayo, ito po tinuturo ni Pastor sa atin, kahit mga estudyante, wala nga kayong income. Pero kayo po ba ay may perang natatanggap? Meron, galing sa inyong mga parents or guardian. So, gayahin po natin yung tinuturo ni Pastor sa kanyang mga anak. Kahit sila yung student, yung sa mga baon na binibigay sa kanila, nag-set aside po sila ng pang-offering sa Lord. So sa mga estudyante po narito, gayahin po natin sila. Kahit kayo po nagkakaroon ng pera galing sa inyong mga magulang, mag-set aside po kayo ng percentage na ipagkaloob sa Panginoon in times of offering bilang act of worship to the Lord. Amen? Ito lang sumagot to. Dito wala. Isa pa, last po, worship through serving. Ayan. Kusang loob na maglingkod ng may papuri sa Diyos. Kagaya rin po na nabanggit ko kanina,
Yung po mga talents natin, yung mga lakas natin, yung kaalaman natin, ibigay po natin yan sa ating Panginoon bilang act of worship through serving. Amen. Yung gratitude po, kapag taglay ng ating puso, it turns to worship, at yung worship na yon, it turns to glory to God. So yun lagi ang ating isipin. Hindi nawawala ng saysay yung ating pagpapasalamat at pagkaroon ng utang na loob na taglay ng mga Kristiyano. It's an act of worship at nag-glorify po yung ating Panginoon. So pangatlo po at panghuli, gratitude leads to a deeper blessing. Your faith has made you well. Yun po yung nangyari doon sa 10, ano? 10 were healed physically, but only 1 was healed completely. Bakit po yung isa lang ang na-healed completely? Yung siyam po, gumaling. Yung isa, gumaling. Pero, napalapit po kay Jesus at nakatanggap ng spiritual restoration. So, yun ang kaibahan ng isa doon sa siyam. The 9 were cured, the 1 was made whole. Buo. There is a blessing reserved only for those who return sa ating Panginoon. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verse 6, acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. So kapag lagi po natin na-acknowledge ang Panginoon, kahit mga maunting bagay na nagagawa ng Diyos para sa atin, ay na-acknowledge natin, nagpapasalamat po tayo at mayroong gratitude sa ating mga puso, yun po ay isang gabay sa atin para yung i-direct ng Panginoon, yun lang na sa tinatahak natin, patungo sa isang malago at matatag na Kristiyano. No? Those who honor God's guidance, presence, and favor in different ways. There is an illustration again. Ano? Study shows that consistent gratitude rewires the brain for, una po, peace, joy, resilience o pagiging flexibility, and stronger relationship po sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Jesus was not just healing his skin, doon sa 10 kitongin. He was healing his soul. Hindi lang ginamot ng Panginoon yung balat ng 10, pero lalong higit yung isa. He was also healing his soul doon sa isang bumalik. Yung kaluluwa ng taong naka-isip na magpasalamat sa Panginoon, pinagaling din ng Panginoon. Dahil siya ay napalapit sa Panginoong Yesus. God reserves deeper blessings for those who return. Kapag tayo po, kung nais po nating mas mapagpala pa, matuto po tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Yun po yung tinuturo sa atin ng ating pinag-aaralan ito. If you learn to return to Jesus, your walk becomes deeper. Your faith becomes stronger. Your worship becomes sweeter. And your heart becomes whole. Buo. Amen po. Meron po ba tayo natututunan? Praise God. Bilang pagwawakas po, mga kapatid, lagi po natin tandaan. The 10 received healing. Only 1 received wholeness. The 10 experienced a miracle. Only 1 meet the miracle worker. And the 10 were blessed. Only 1 glorified God. God is not just looking for people who ask. God is looking for people who return. At kagaya ng ating napag-aralan, there's 3 points about gratitude. Una, gratitude that returns glorifies God. Yun daw pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob na ating ibinabalik sa ating Panginoon, nag-glorify ang ating Diyos. Gratitude that worship honors God. At panghuli,
Gratitude that testifies, exalt God. Amen po? So, dyan po nagwawakas ang ating pag-aaral and hopefully, meron po tayong napulot at ito po yung last ng ating topic about gratitude sa buong ito na November. Sana po, taglayin po nating lahat ang katangian ng isang Kristiyano marunong pong tumanaw ng utang na loob sa Diyos at hindi lamang basta nagpapasalamat. Amen? Tayo po lahat ay masatayo po for our closing. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God, our God is an awesome. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin, Panginoon, hanggang sa matapos ito pong aming gawain, Panginoon. Lord, sana po nabigyan ka namin ng napasaya ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming ginawang pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng pagpapala, Panginoon. Nawa, Lord, ito ay gamitin namin, Panginoon, sa aming buhay bilang Kristiyano, Panginoon. Pakita sa amin, Panginoon, itong aming mga napapag-aralan, Panginoon. I-apply po namin, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa kapaligiran, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, upang mas lalo pang dumami ang makakakilala sa inyo, Panginoon, at lalapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan po namin, Panginoon, ng mga anak mo dito po sa San Pedro, Panginoon. Lord, sa mga panahon po ito, Panginoon, na uso po ang mga karamdaman, Panginoon, may mga kapatiran po kami na tumaranas ng mga karamdaman, Panginoon. Hinihiling po namin na pagalingin niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, Panginoon, na sa ganon, tuwing sasapit, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, na kami
magpupuri, sama-sama kami magpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, sa pansamantala po namin na pagkahiwa-hiwalay, pag-uwi sa aming tahanan, hinihingi po namin, Panginoon, ang inyong gabay, ang gabay ng banal na Espiritu po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa inyo na po namin pinabalik ang walang hanggang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tapos po natin ang ating kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na sa Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen.